Ayan po, magandang gabi dito sa Pilipinas at magandang hapon naman sa ating mga kaibigan at ating mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibayong dagat, particularly sa Middle East. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataong muling ito na magatid ng salita ng Diyos sa OFW Community Worship. At tayo po muna ay manalangin ng saglit bago natin simulan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Aming Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa gawain na ito na ipinagkaloob mo sa amin na makapagbahagi ng salita sa aming mga kapatiran at aming mga kaibigan doon sa ibayong dagat. Tunay o Diyos na ang mga salita mo ay kailangan nila. Lalo at sila ay malayo na ang salita mo ay kanilang magiging pagkain at ito ay magiging kanilang lakas sa kanilang pangungulila sa ibang bansa. At nawa ito ay magmusod nga upang yung salita mo ay kumilos sa kanilang mga puso at kumilos din sa mga nakikinig live na lalo na ang wala pa sa inyong pagkakilala na makita nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay lumapit sa aming Panginoong Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Gabayan niyo po ang gawain ito. Gabayan niyo rin po ako na magsasalita. Nawa po ay tulungan niyo ako na may pahayag yung salita ng may kalinawan at may katapangan na si Kristo lamang ang maitaas, wala na pong iba. Magligtas ka po ng mga kaluluwa sa gabing ito at gamitin mo po ang iyong salita para po mas lalong lumago ang aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa na marahil sa pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang tao na kung siya ay magkakaroon ng isang kaibigan, dahil alam natin na lalo na most especially sa ating mga Pilipino, masasabi talaga na tayo ay daw ay friendly. So talaga tayo ay palakiibigan. Marami tayong kaibigan, lalo na kung tayo ay pupunta sa iba't ibang lugar din, nagkakaroon din tayo ng kaibigan. So masaya, masarap sa pakiramdam na meron tayong kaibigan kasi 'di ba ang kaibigan ay nagsisilbi din natin na masabi natin sila na takbuhan sa gitna ng ating pangangailangan. So sila din ay nakakatulong sa atin. Meron tayong mga pangangailangan. Ang iba naman sa ating mga kaibigan ay atin din namang nahihingan ng payo o ng comfort marahil kung tayo man ay dumaranas sa mga pagsubok. So bukod pa dyan, masaya at masarap na meron tayong kaibigan na masasabi sa ating buhay, lalo pa kung ito ay tunay at tapat na kaibigan. Di po ba? Dahil hindi na alam din naman natin ang mga katotohanan na hindi naman lahat ay humahantong sa tunay at tapat na pakikipagkaibigan. Kaya such a blessing na meron tayong kaibigan talaga na tunay at tapat. Pero alam niyo po, dun sa Biblia, kung pag-uusapan ng tunay at tapat na pagkakaibigan, talagang masasabi natin na tapat at tunay ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat maraming hamon, maraming pagsubok ang kanilang hinarap bilang sila ay magkaibigan, hindi nga magkaibigan matalik na magkaibigan, nanatili iyong matibay hanggang sa huli. So ito yung kwento ito ang kwento ng pagkakaibigan ni Haring David at Jonathan na talaga namang tanyag sa kwento sa Biblia dahil sa mga aral na makukuha natin dito bilang isang tunay na magkakaibigan o matalik na magkakaibigan, pero liban dyan bilang mga tao ng Diyos, siyempre. So ang kanilang pagkakaibigan ay simbolo ng katapatan at pag-ibig na gagawin ng lahat para sa iyong
kaibigan. Dahil ito ang tama, makakabuti, at magbibigay lugod sa pangalan ng Diyos. Ang kanilang pagkakaibigan ay kinalulugdan ng Diyos at talaga namang nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. So kung makita natin ang tapat at tunay na pagkakaibigan ni Haring David at Jonathan, sa isang banda, meron din namang pakikipagkaibigan na kinaayawan at kinasusuklaman ng Diyos. At ito ang tatalakayin natin sa gabing ito. Ito ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sabi ng isang kasabihan, this is a common adage, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. So, ibig sabihin, kung sino ang iyong mga kaibigan, ito ang salamin o nagiging salamin kung anong uri ka ng tao, kung ano ang asal mo, kung ano ang hilig mo, o kung ano ang kinahuhumalingan mo. Maganda ang bunga ng kasabihan na ito, lalo pa kung ang iyong kaibigan o ang iyong mga kaibigan maayos at madadala ka sa tama, lalo na sa Panginoon. Ngunit, may hindi magandang bunga ito kung ang mga kaibigan mo ay dahilan upang ikaw ay malihis ng landas at lalong masadlak sa kasalanan. So ang ating teksto na gagamitin o ipangangaral sa gabing ito ay matutunghayan sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, Talata 4. So James chapter 4, verse 4. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So sa gabing ito at hapon dyan sa gitnang silangan, tatlong bahagi ng mensahe o tatlong punto ang ating tatalakayin. At ang unang-unang punto ay ang pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng sanlibutan sa ating talata. So pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng sanlibutan sa ating talata. Ikalawa, pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. At pangatlo, mga dahilan kung bakit tayo hindi dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o ang mga panganib nito. Mga dahilan kung bakit tayo hindi dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o mga panganib nito. So sa ating unang punto, unawain natin, ano ba talaga yung sinasabi na sanlibutan sa ating talata? So kailangan malaman natin kung ano ang tinutukoy ng sinasabi dito ni James. Diba? At si James pala ay half-brother yan ni Jesus Christ na nakakilala sa Panginoon at unang pastor ng iglesia doon sa Jerusalem. So ano ang kahulugan ng sanlibutan sa ating talata? So hindi ito tumutukoy sa pisikal na mundo na ating pinaninirahan. Bagkus, ito ay tumutukoy sa mga naninirahan dito. So ibig sabihin, mga nakatira sa mundo, mga tao. So sa madaling sabi pa, sa mas malinaw, mga hindi mananampalataya ang tinutukoy na sanlibutan sa talata. Mga taong makasanlibutan na patuloy na namumuhay sa kasalanan, hindi kumikilala sa Diyos at walang takot sa Diyos. Sa madaling salita, sila ang tinutukoy ng Diyos na kaaway. Kaya kung ikaw na mananampalataya na kumikilala sa Diyos
ay magkakaroon ng pakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya, nagiging kaaway ka na rin ng Diyos. So malinaw po yun. Sa ating unang punto, ang kahulugan ng salitang sanlibutan sa ating talata. So mga hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Diyos, mga walang takot sa Diyos at patuloy namumuhay sa kanilang mga kasalanan. So sa ikalawang punto naman po, pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. So maaari magtaka kayo, di ba? O magtanong na tila may kahigpitan pala na bawal o hindi maaari na makipagkaibigan sa hindi mananampalataya. At ito ang ating lilinawin sa ikalawang punto. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan o sa mga hindi mananampalataya? Ibig sabihin ba nito ibig sabihin ba nito ay hindi na ba tayo talaga makikipagkaibigan sa kanila? Di ba? So ano yung tinutukoy dito na pakikipagkaibigan sa sanlibutan? So kung halimbawang ikaw ay mayroong malapit na relasyon sa kanila. So ito mga hindi to mananampalataya. Meron kang kaibigan na hindi mananampalataya. So mayroon kang malapit na relasyon. You have close relationship or attachment sa kanila. Mayroon kang kagalakan at kasabikan sa kanila. Na alam mo naman na ang mga tao na ito ay walang pagkakakilala sa Diyos. So imagine you are a Christian, you are a believer. Meron kang kaibigan na hindi mananampalataya, but your desire and your delight ay talagang sa kanila at malalim. Di ba? Nalulugod ka sa kanilang mga ginagawa. Kasi meron mga kaibigan na ganyan eh. Di ba? Pag meron tayong mga kaibigan, parang kung di tayo nagiging maingat eh, yung mga ginagawa nila eh parang natutuwa pa tayo. Eh tapos ang kung di tayo nagiging maingat, kung di tayo nagiging discerning, eh minsan nauuwi pa nga sa kasalanan na nga ang ginagawa nila. Pero tayo eh natutuwa pa o nagagalak. So imbis na ito ay ating sasawayin, di ba? Eh minsan eh nakikigalak pa tayo. So hindi lang 'yon. At dahilan din sila upang maka-impluwensya sa atin, di ba? So imbis na tayo ang maka-impluwensya sa kanila, sila na ngayon ang nakaka-impluwensya sa atin. Dahil nga ganun eh, kakaroon tayo ng kagalakan, nalulugod tayo. So ito tuloy yung nagiging dahilan na parang imbis na tayo ang makadala sa kanila, makaakay, maka-impluwensya, eh sila na ngayon. At nakakalungkot, nadadala ka na nila. So ganun sa ganung sitwasyon, sa ganung pattern, eh nakakalungkot na ikaw na ngayon ang nadadala nila. Nagiging dahilan na upang ikaw ay mahulog sa kasalanan at hindi ka na nagiging maingat pa sa iyong patutuo. Sabi ng mga awit, chapter 39 verse 1, aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad upang huwag akong magkasala sa aking dila. Iingatan ko ang aking bibig na parang binusalan hanggang ang masasama ay nasa aking harapan. Diba? So ito sana yung magiging expand natin. Meron tayong mga kaibigan. O pinagkalooban tayo ng kaibigan ng mga hindi mananampalataya. Tayo ay magiging maingat sa ating mga lakad. At karagdagan pa, sabi pa ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. So dito na pumapasok
na kung tayo nga ay hindi na nagiging maingat, yung mga kaibigan natin na gumagawa ng masama, gumagawa ng kasalanan, maaaring maging dahilan upang masira tayo. So, bad company corrupts good moral. Diba? So, ang tanong dito, sinabi natin yung pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ito yung mayroong close attachment, close relationship, you have delight, you have desire, nag-i-enjoy ka sa kanilang ginagawa, diba? Nasasabi ka sa kanila, so parang gusto mo sila lagi makasama, diba? So ang tanong dito, hindi na ba talaga tayo makikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya? O pinagbabawal ba talaga na hindi na talaga tayo makikipagkaibigan sa mananampalataya? Tahasan na ba natin silang iiwasan? Kung gayon, paano natin sila madadala o maaakay sa Panginoon? So ito ang mga iilan na mga pamamaraan na maaaring magkaroon tayo ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya. So hindi naman binabawal, di ba? So there should be a boundaries lang sa pagkakaibigan natin o pagkakaroon natin ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya. So unang-una, important business, meeting, or trabaho. Alam natin na sa mga pagkakataon na ito o sa mundong kinaggagalawan natin, kung saan tayo nilalagay ng Panginoon, di ba, yung mga trabaho natin, yung mga career natin, o kung ano man yan, di ba? Majority niyan talaga ang mga nakakasama natin, nakakasalumuha natin, talaga mga unbelievers yan. Hindi yan mga mananampalataya. Sa ganitong pagkakataon, tinatawagan tayo na maging ilaw at asin sa kanila. Kailangan nilang makita at malaman na tayo ay tao ng Diyos at hindi na kabilang sa kanila. So if you are in the circle or company na talagang the majority is unbelievers sa iyong mga trabaho, eskwelahan man yan, o negosyo man yan, o kung saan man yan, kailangan talaga at ipanalangin natin na ma-identify tayo na nasa Panginoon tayo. So ma-identify talaga tayo na makita yung kaibahan natin sa kanila. Diba? That there is a different at talagang mayroong pagbabago sa ating buhay. So pangalawa, pagkakawang gawa. Diba? Maaari tayong tumulong sa kanila, lalo pa kung ito ang probidensya ng Diyos. Kaya tayo bilang iglesia o ang ibang mga iglesia ay nagdadaos ng iba't ibang outreaches program para abutin ang wala pa sa Panginoon. Sa kadahilanan na hindi tao ang malugod, kundi ang Panginoon lamang. So, sa ganitong pagkakataon, nagkakaroon din tayo ng connection sa mga unbelievers. Di po ba? So, pagtulong sa kanila. Kung ito ang pinapahintulot ng Panginoon, maaari natin silang tulungan. Di ba? Hindi na, may mga kapitbahay tayo na kailangan ng tulong. Tulungan natin sila. Pero ito ay ating ginagawa upang mapakita na tayo, mga mananampalataya, na binago ng Diyos. Ano man ang ginagawa nating kabutihan sa kanila, ay hindi para ariin natin na sinasarili natin ito, kaya natin ito nagagawa, kung hindi dahil yun sa biyaya ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga sa lahat, na paano in connection or in relation sa mga hindi mananampalataya. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ang gaya na sabi ko, ito ang pinakamahalaga sa lahat at ito sana ang ating asamin at ipanalangin na lumago tayo dito. Kasi di ba,
aminin man natin kahit na tayo mga Kristiyano na at meron tayong mga kasamahan nga o circle na matatawag na mga hindi mananampalataya, minsan hindi ganoong kadali na ibuka natin ang ating bibig para magpatotoo o magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi nga minsan natakot tayo, diba, na-intimidate tayo. Pero panalangin natin, hindi sana ganun ang mangyari kung hindi talaga maibuka natin ang ating bibig at makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, tingnan natin at asamin din natin na ang nag-uudyok o motibo natin para sa connection sa mga hindi mananampalataya ay talagang pure gospel proclamation. At magpatotoo tayo sa Panginoong Hesukristo. So maraming paraan para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi naman porket sinabi na magbahagi ka ng salita ng Diyos, tatayo ka sa pulpito, mangangaral ka, Sunday after Sunday. So isa ito, kabilang ito na nakakapagbahagi ang isang mananampalataya ng salita ng Diyos. Pero syempre, meron din tayong mga Bible study. Di ba? Meron tayong mga Bible study na maaaring gawin. And we have, sa biyaya ng Panginoon, we have plenty of Bible studies sa ating ministry na nangyayari at salamat sa Panginoon. Sa ating mga katrabaho, maaari tayong mag-Bible study. Sa ating mga kapitbahay, sa community na kinabibilangan natin, maaari tayong mag-Bible study. And we are praying din sa iglesia dito sa Cavite, isama niyo po sa panalangin that the brethren here nananalangin na matuloy ang house-to-house Bible study. Yun po ang ating isa sa mga pinag-pray na mangyari. So, we have also funeral service na kung mayroong namayapa, lalo na kung kamag-anak ito, malapit sa buhay natin, miyembro ito ng pamilya, this is the opportunity na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos, mangaral ng salita ng Diyos. O di kaya naman, ayun nga, street preaching. Meron tayo ding street preaching na ginagawa every Saturday yan. Maraming paraan upang tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, evangelism ang ating dahilan para abutin at magkaroon ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya. Bagamat hindi talaga natin na maiiwasan na magkaroon ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya, tandaan natin na dapat natin itong gawin ng mayroong pag-iingat, karunungan, at kaunawaan mula sa salita ng Diyos na hindi masasaalang-alang ang pangalan ni Kristo. So sa ikatlong punto natin, mga dahilan kung bakit tayo hindi dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o mga panganib nito. So uulitin lang natin, gaya ng ating tinukoy kanina, na ang pakikipagkaibigan na tinutukoy dito ay ang ating close attachment, delight, joy, and fellowship sa mga hindi mananampalataya. So unang dahilan kung bakit hindi tayo dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o mga panganib nito, dahil kung ito ang ating damdamin para sa kanila, kung yung mga nabanggit, kung yung close attachment, close relationship, yung delight, yung joy, yung fellowship sa kanila, yung desire natin sa kanila, dahil kung ito ang ating damdamin para sa kanila, ito po ay malinaw na kasalanan. Nagkakasala po tayo ng spiritual adultery. Kaya nga po sinabi sa ating talata, sa una pa lamang ng James
chapter 4, verse 4, sinabi diyan, mga ngalunya. Dahil bilang tao ng Diyos na iniligtas sa kanyang biyaya, tayo ay kasal sa Kanya. Meron tayong sumpaan sa Diyos. Kaya naman ang ating katapatan ay sa Diyos lamang at hindi sa sanlibutan. Hindi sa mga hindi mananampalataya. So meron tayong masasabi o matatawag na loyalty sa ating Panginoong Jesucristo lamang po ito. Diba? So para din yan, covenant natin sa ating asawa when it comes to marriage. Diba? So hindi naman maaari ikaw meron kang asawa, meron ka pang ibang mas close, meron ka pang mas ibang hinahanap na delight and joy and fellowship maliban sa iyong asawa. So kung pag ganyan, talagang yan talagang adultery yan, di ba? Hahantong yan sa ganun. So maaari tayong mahulog. Pangalawa, maaari tayong mahulog sa isang relasyon o kasal dahil sa sobrang lapit natin sa mga hindi mananampalataya at hindi tayo naging maingat, maaari itong humantong sa immoralidad at ito ay malinaw na kasalanan sa Diyos. So ano po yung tinutukoy dito? Dahil sobrang close mo sa mga hindi mananampalataya, you are a Christian, di ba? Sobrang close mo, ang the attachment, the delight, di ba? The joy and the fellowship, meron ka sa kanila, maaari kang mahulog sa unequally yoking. At ito po ay isang katotohanan. Marami na pong nangyari na ganito. Sa karanasan ko po, hindi na rin mabilang sa aking mga daliri ang nasaksihan natin at talagang nakita natin, nalaman natin na katotohanan ng mga mananampalataya na minsan ay na naging bahagi ng iglesia, na minsan ay tumayo at tumindig sa Panginoong Jesucristo, nahulog sa unequally yoking. Bakit po? Hindi naging maingat. Hindi iningatan ng kanyang patutuo. At sa marami pang iglesia, may mga katwiran this is ewan ko po kung familiar kayo sa mga some evangelical, talagang inaalaw yung talagang pakikipagrelasyon ng isang miyembro, ng isang mananampalataya sa isang hindi pa mananampalataya. Dahil ang katwiran, madadala naman daw sa Panginoon. So tayo ang nagdidikta, parang inilalagay natin sa ating mga kamay, na okay lang, makipagrelasyon sa kanila. Kristiyano ako, hindi siya Kristiyano, madadala ko naman siya sa Panginoon. So that is compromising. Di po ba? Compromising po yan, malinaw. Hindi po ganyan. So mayroon sinabi ang salita ng Diyos, sabi diyan sa 2 Korinto chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. So malinaw, utos ng Diyos, huwag daw makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero this is a simple command, pero nangangailangan po ito ng obedience. Diba? At dito po marami talaga na bumagsak, nahulog sa kasalanan ng mga dating mga mananampalataya. Ingatan po natin yan. Lalo po tayo, mga kalalakihan. Umiwas po tayo. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin. Maging discerning tayo. Mag-ask tayo ng wisdom sa Panginoon. At ikatlo po na mga dahilan, panganib, matutukso tayo sa kasalanan. So matutukso sa kasalanan, mahuhulog, maaari tayong muling bumalik at manumbalik sa mundo at muli itong ibigin. Kasi hindi ito malabo dahil yung ating close attachment, yung ating close relationship, yung delight natin, yung joy natin, yung desire natin, yung fellowship natin, nasa mga kaibigan natin o kaibigan natin na hindi nakakakilala sa Panginoon.
Hindi po ito nakakakilala. Rebelde po ito sa harapan ng Diyos. Diba? Talagang hindi tayo, talagang tayo ay maaari talagang matukso, mahulog, bumalik sa mundo at muli itong ibigin. Kung ating babalikan kanina, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, maaari tayong makurap ng kasalanan. At nangyayari po talaga ito. Maraming pagkakataon na nangyari na. Kung sasabihin mo naman, ligtas na ako, nasa Panginoon na ako, paano ang isang mananampalataya ay babalik pa sa mundo? Maaari ito ang iyong magiging katwiran. Tama ka. Walang tunay na mananampalataya na babalik pa sa mundo. Subalit, wala ding tunay na mananampalataya ang mayroong kasabikan sa mundo. Dahil ito ang kanyang tinalikuran patungo kay Kristo na sa kanya ay nagligtas. So kung sinasabi mo talaga na kung ikaw ay nasa Panginoon, iligtas ka ng Panginoon. Yes, it is true na talagang walang babalik na sa mundo na isang tunay na mananampalataya. Pero ang isang tunay din na mananampalataya, wala nang kasabikan sa makasanlibutan. Wala nang kasabikan sa hindi na mga mananampalataya. At kung iyo pong suriin ang iyong buhay, buhat kayo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon, ang dami niyong mga kaibigan siguro mga hindi mananampalataya. Hindi po ba? Pero yung nakakilala na kayo sa Panginoon, biglang nag-iba. Siguro nabawasan na sila o baka na wala na talaga yung natira. Dahil iba na kayo binagawan na kayo ng Panginoon 'di ba? So, bagamat parang in some sense malungkot kayo na wala yung mga kaibigan niyo na yun, tagal niyo nakasama. Pero hindi po Yun po talaga yun So, kung po talaga tayo nakakilala sa Panginoon, meron tayong iiwanan. Meron po tayong iiwanan. Pero hindi naman tayo dapat mangamba o malungkot dahil bagamat naiwanan natin sila, diba, hindi na tayo nila tinuring na kaibigan. Dahil tayo ay nagbago, bigla tayo naging banal, di ba? Puro mga Bible verse na lumalabas sa bibig natin, hindi nila yun matake, ayaw nila yun. Kung iniwanan nila tayo, huwag tayo mangamba't malungkot kasi meron naman nga pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga meron tayong mga kapatiran, di ba? Nakakilala tayo ng kapatiran, kahit saan man dako ng mundo may mga kapatiran. Pero kung bahagi ka at miyembro ka ng isang iglesia, nadagdagan, napalitan itong mga kaibigan na ito. Diba? Talaga namang nakakakilala din sa Panginoon. At wag din tayo malungkot, di ba? Na parang nawala sila. Dahil yun nga ang atin namang motive, makakilala din sila sa Panginoon. Kaya nga, di ba, evangelism ang ating gagawin. Pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. At isang katotohanan pa, bagamat tayo ay ligtas na at pinatawad sa biyaya ng Diyos, itandaan po natin ito, mayroon pa din tayong nananatiling kasalanan. We still have remaining sin. At ito ang ating dapat bantayan at pakaingatan. Kaya tayo binibigyan ng babala at paalala ng salita ng Diyos ay upang hindi tayo mahulog sa kasalanan at mamuhay pa para dito. Dahil po yan yung remaining sin na yan, kundi yan tayo mag-ingat, kundi natin yan pakaingatan, kundi natin ipanalangin sa Panginoon, maaaring magamit yan. Maaaring magamit yan ng kaaway upang tayo magkasala, mamuhay sa kasalanan. Kung tunay tayong na kay Kristo, ating iwawaksi ang makalaman at makamundong pagnanasa at susundin at magpapasakop sa salita ng Diyos
At magagawa lamang natin ito sa biyaya ng Diyos. So wag po nating kalilimutan ang biyaya ng Diyos. So sa lahat ng ating aksyon, sa lahat ng ating gagawin, iasa po natin sa Panginoon at tanggapin po natin na lahat ng mga yun ay ating nagagawa dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kung umiiwas tayo sa may mga karamdaman o may mga malalang sakit, lalong-lalo na ito yung pumutok yung pandemic, di ba? Yung mga coronavirus. So even though hindi naman naniniwala sa coronavirus, pero wag din natin silang hatulan, di ba? So kung yan, di ba, yung pandemic na yan, talagang umiiwas tayo dyan, dahil di natin gusto o nais na mahawa. So sa ganitong pagkakataon, tinatawagan din naman tayo bilang mga mananampalataya na umiwas din tayo sa sanlibutan. Umiwas din tayo sa mga makasalanan. Di ba? O sa mga gumagawa ng kasalanan upang hindi tayo mahawa. So yung pag-iwas natin ito, pag-iingat ito, mga kapatid at mga kaibigan. Pag-iingat ito with wisdom and discernment. Kailangan alam natin, 'di ba? Ang ating mga hangganan ng pakikipag connection sa kanila. So sa ating aplikasyon sa gabing ito, para sa mga mananampalataya, isa rin itong magandang paalala sa atin at encouragement, paghihimok o pag-uudyok sa atin. Para sa mga mananampalataya, ang ating kasabikan, kagalakan, at pag-ibig ay dapat lamang unang-una sa Diyos at pangalawa sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa brethren. Ito ay patunay lamang na tayo'y tunay na binago na ng Diyos at binabago pa unti-unti hanggang maiharap tayo sa Kanya na walang bahid at dungis. Kung tunay tayong may kagalakan, kasabikan, at pag-ibig sa Diyos, maipararanas natin ito at maipapadama sa ating mga kapatid. So yun po pala ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. So kung meron tayong mas dapat na kasabikan, dapat na kagalakan, o nais natin na makasama in fellowship, wala pong iba to kundi ang ating mga kapatiran. Kung meron tayong mas higit na dapat ibigin, sila po yun, ang ating mga kapatid sa Panginoon. Dahil kung iniibig natin ang ating kapatiran, ito talaga yung marka at patunay na tayo ay nasa Panginoong Hesukristo at siya ay ating iniibig. Muli nating tandaan na ang ating koneksyon at relasyon sa mga hindi mananampalataya ay sa aspeto ng pag-iibanghelyo ang madala at maakay sila sa paanan ni Kristo bilang Diyos na tanging tagapagligtas lamang. So sabi sa Mateo, Kabanata 5, talata 16, Matthew chapter 5, verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kung magsilbi tayong ilaw bilang tayong mga mananampalataya, magsilbi tayong ilaw sa madilim na mundong ito na puno ng kasalanan. Nawa ay si Kristo nga ang nakikita sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, kung ito ay talagang makita sa ating mga buhay na si Kristo ang ating Panginoon, naluluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Para naman sa mga hindi pa mananampalataya, kung mayroong isang tao na kumain at uminom kasama ang mga makasalanan
At hindi siya nadala ng kasalanan o nagkasala man lang, walang iba kung hindi si Kristo. Sapagkat siya ay Diyos na nagpapatawad at naglilinis ng mga kasalanan. Siya ay Diyos na nagbibigay kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. So kaibigan, tinatawagan ka ng salita ng Diyos kung nasaan ka man ngayon, nakikinig o napapakinggan ang pangangaral na ito. Naisin mo sana na maging kaibigan ka ni Kristo at hindi manatiling kanyang kaaway. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo ang sanlibutang ito na sa iyo ay umaakay upang hindi mo makita ang liwanag at biyaya na dala ni Kristo. Manampalataya ka sa kasapatan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at kung magkagayon, ituturing kanyang kaibigan na mayroong kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Tandaan natin, si Kristo ay mabuti at tapat na kaibigan, ngunit mapanganib at masamang kaaway. So sa ating pagtatapos, inais ko po sa inyong basahin ang sinasabi sa John chapter 15 verses 12 hanggang 15. John chapter 15 verses 12 hanggang 15. Ang sabi po dito, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. So nawa sa gabing ito, kaibigan, kung nasaan ka man, nawa hindi ka manatiling kaaway ng Diyos. Nawa ay tamasahin mo o naisin mo na maging kaibigan ka niya, na magkaroon ka ng kaligtasan. So magsisi ka, tumawag ka, lumapit ka sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. At ituring kanyang kaibigan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyong sustaining grace na ipinagkaloob sa amin na naibahagi ang iyong salita patungkol sa pakikipagkaibigan ng mga mananampalataya sa sanlibutang ito o sa mga hindi mananampalataya. Salamat sa mga katotohanan ito. Nawa kami ay napalalahanan na aming koneksyon, ng aming relasyon sa mga hindi mananampalataya ay sa aspeto ng pag-iibanghelyo na upang ang salita ng Diyos ay maibahagi at maipangaral sa kanila. At hindi upang ang aming puso ay nalulugod, nasasabik, nagagalak, at nais namin silang makasama. Dahil kung mayroon na higit na dapat naming bigyan ng ganitong halaga, walang iba po ito, unang-una, ang aming Panginoong Jesucristo at ang aming mga kapatiran. Nawa ay lumago kami sa aspetong ito. Dahil marami sa amin, aminin man namin at hindi, talagang ang relasyon ng attachment ay nasa mga hindi mananampalataya. Ay nawa ay napaalalahanan kami sa aklat ni Santiago, na mayroon itong hangganan. At nawa nga ay for evangelism talaga ang aming motibo para sa mga hindi mananampalataya. Salamat po sa gabing ito. Dalangin namin na magkabunga ito, mga salita na amin napakinggan, lakaran namin ito, turuan mo kami at tulungan mo kami. Lalong-lalo na ang aming mga kaibigan at kapatiran
sa ibayong dagat na nagtatrabaho, marami talagang silang nakakasalimuha na mga hindi mananampalataya. Nawa ay magsilbi silang ilaw at asin. Ingatan mo sila, i-preserve mo sila, tulungan mo sila na magbahagi ng salita at magpatotoo sa aming Panginoong Hesukristo. Nawa sa gabing ito, walang ibang naparangalan, walang ibang naluwalhati, kundi ang tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat. Ihanda mo kami sa buong araw muli na ito na aming pagharap sa mundo. Nasasaba kami sa aming mga trabaho o sa ah, mga aming mga ginagampanan na kung saan mo kami inilagay. Nawa nga, maging makakristo ang aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.